responsibility. Hindi ko nabasa yung UP statement, Alvin, Doris, pero next week na, itong darating linggo, magko-convene na. Paano po kaya yung kung magko-convene na po, re-resolvehin po ba ninyo muna yung mga issue ng sino ang dapat mag-inhibit o mag-recuse at ano pa ba yung mga ibang... Hindi, personal decision kasi yung... personal decision yan. Nasa kanila na yan kung gusto nilang mag-inhibit o mag-recuse. Opo. So maraming magre-resolve. Kung, for example, kung may mga senador na magre-raise ng question, of course, pag-uusapan yan, pagdedebatihan yan. Pero in my opinion, dapat tandaan ng ating mga senador na hindi na ito decision namin bilang isang senador o kanya-kanyang desisyon. Constitutional duty na natin to. Nung nag-swear in tayo bilang mga senador, nag-swear in rin tayo sa saligang batas natin. At nakasulat doon na once na na-transmit sa atin, dapat ipagpatuloy na. Correct. Ayun. So, Correct. Palakpakan naman. Hanggang June 30 lang yung pag-uusapan natin, aabot ba tayo doon sa punto na ipapatawag yung mga testigo, merong cross-examination, may riba, o hindi tayo aabot doon hanggang June 30, Senator? Personally, tingin ko medyo mahaba-haba ito, no? Dahil nga ang daming articles of impeachment. At tandaan ng ating mga kababayan, hindi pa tayo pumapasok sa merits ng impeachment. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga kaso. Kaya nasa kamay ng mga prosecutors na ipresenta yung mga ebidensya nila. Babagsak talaga ito, Alvin, sa ebidensya kung matibay yung ebidensya nila o hindi. Yan. So, yan yung sinasabi natin mga kababayan, yung 7 kinakaharap ni VP Sara, no? Kung may matibay talaga na ebidensya or hindi matibay na ebidensya, so baliwala mga kababayan. So madi-dismiss sigurado, no? Pero kung matibay ang ebidensya, alam nyo na mga kababayan. So malinaw yan sa sinabi ni Gatchalian mga kababayan. Balikan natin para mas malinaw Alright? Pakinggan natin. At nakasulat doon na once na na-transmit sa atin, dapat ipagpatuloy na. Ayun. So anong tansya mo kung hanggang June 30 lang yung pag-uusapan natin, aabot ba tayo doon sa punto na ipapatawag yung mga testigo, merong cross-examination, may riba, o hindi tayo aabot doon hanggang June 30, Senator? Personally, tingin ko medyo mahaba-haba ito, no? Dahil nga ang daming articles of impeachment. At tandaan ng ating mga kababayan, hindi pa tayo pumapasok sa merits ng impeachment. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga kaso. Kaya nasa kamay ng mga prosecutors na ipresenta yung mga ebidensya nila. Babagsak talaga ito, Alvin, sa ebidensya kung matibay yung ebidensya nila o hindi. So magkakaroon sila ng oportunidad na ipresenta yung ebidensya nila at magkakaroon ng oportunidad yung accused para labanan itong mga pinipresenta nila. Doon sa rules po ninyo, pwede po bang magdagdag? Hindi naman sa inuutosan ko kayo, pero parang gano'n na nga. Dagdag ng? Yung mga sasabihin na, ito, bawal ang grandstanding. Bawal ang walang gano'n no? So bibigyan opportunity lahat magsalita para marinig sila. No? Bibigyan lahat ng pagkakataon. Pero may mga time limit naman yan. Hindi ka naman pwede magsalita ng napakahaba. In fact, under the rules, may mga time element para hindi ka mag-filibuster o hindi ma-delay yung proceedings. At what point posibleng mapalitan ang Senate presidency? Pag nag-convene na ang Senate as a legislative body. This is when? Welcome po sa January. This is, if I'm not mistaken, mga end of July. Okay. So, sinasabi mo... Mag-convene kami for baka 2 buwan yan. Which is June, I think June 30 yata yan if I'm not mistaken. Baka i-check ko lang yung dates. Mag-convene kami for SONA and then doon na magpipilian ng Senate President, mag-o-oath na yung mga bagong senators. So, magsusona na naman pala, no? Si magpapalit o hindi magpapalit ang Senate President. Tapos niyan, may break ulit yan. Tapos magko-convene ulit for the legislative calendar. Ibig mo sabihin, Senator Gatchalian, wala tayong choice kung hindi si Senate President Escudero ang magpipreside ng impeachment trial starting next week until the end of the 19th Congress. Yes. Well, next week mayroon pang 3 session days.